Hello, Lynette. Kamusta ka na? Sa katunayan nga, nag-text sa akin si Ma'am Giselle. Ang sabi niya sa akin, gusto niya makapag-dinner sa akin. Kaya nandito na ako sa restaurant. Excited nga ang dalawang magpinsan dahil magkakaroon nga ng kantin ang Apex. Kung kaya masayang nag-volunteer nga itong si Zoe, natutulong nga dito kay Annalyn sapagkat si Annalyn nga ang nasign. Maya-maya pa nga ay biglang dumating itong si Justine at sinabing siya rin daw mag-volunteer. Tutulong din sa gagawin nila Annalyn. Subalit biglang napairap itong si Zoe at sinabi nitong wag na, baka nanakawin pa daw ni Justine ang pondo na gagamitin. Himik na lang itong si Justine dahil talagang totoo naman ang sinasabi nitong si Zoe. Kung hindi lang sa ginawa ni Zoe na pagtakpan ng kanyang mga anomalya ay natitiyak niya na ang kanyang ama ay kasusuklaman siya maging ang kanyang tito RJ. Maaring hindi na siya magtagal sa loob ng Apex. Noon, galit na galit siya kay Zoe. Ngayon, wala siyang magagawa dahil papit na nga siya nito. At kahit anong gano'n ni Zoe ay hindi na nga niya pwedeng kontrahin. Dahil si Annalyn ay likas na mabait at dahil na rin sa sabi ng kanyang ama at ina, napakitunguhan ng maayos itong si Justine kahit na totoo ang kanyang mga nakita na may ginagawa itong kababalaghan sa Apex. Alang-alang na rin umano kay Ma'am Giselle niya dahil napakabait naman ito sa kanilang mag-ina at ayaw ng kanyang ina na magkagulo-gulo sila dahil maging itong si Giselle maaring magagalit din dito kay Annalyn. Kabilang banda, ito nga si Lynette ay biglang pupunta nga sa restaurant dahil bigla na lang may nag-text sa kanya at sa kanyang pagtingin ay ginamit nga ang pangalan nitong si RJ. Magugulantang na lamang si RJ dahil wala naman siyang ni-schedule na ganun at wala rin siyang tinext dito kay Lynette. Maya-maya pa nga ay magtataka itong si Lynette dahil kung hindi siya ay sino ang nag-text sa kanya. Maya-maya ay lalo pa siyang magulantang dahil makita na nga niya itong si Doc Carlos na nakakap at bigla na lamang siyang hinila at tinakpan ng bunganga. Dahil nga nag-aalala ng gusto itong si RJ ay agad niyang pinuntahan ang restaurant kung saan ang sinasabi nga nitong si Lynette. Ngunit pagdating nga niya roon ay wala na siyang maaabutan. Hanggang sa kinausap niya ang may-ari ng restaurant. Nais niyang makasiguro ang kaligtasan ni Lynette. Nais niyang malaman kung bakit ito biglang nawala. Kaya naman hiniling niya sa may-ari na kung pwede makita ang CCTV footage sa naturang restaurant nang malaman niya kung sino ang kumuha. At huling nakausap nitong si Lynette bago pa man siya mawala. Dahil hindi na nga maganda ang katob nitong si RJ dahil sa pakiramdam niya ay may nangyaring hindi maganda dito kay Lynette. Na nga ay lalantad kina RJ at sa may-ari ng restaurant kung sinong tao ang dumukot nga nito kay Lynette at malinaw na malinaw sa CCTV footage kung saan si Carlos nga ang sapilitan siyang kinukuha at pinagtatakpan pa ang bunganga nito dahil pilit nga itong kumawala sa kanya at nagsisigaw nang sa ganun walang makakahinala kung may masamang mangyari sa kanya. Dito na nga na-confirm nitong si RJ kung kaya't nung mga nakarang araw na magkasama sila ni Annalyn at nitong si Lynette ay nagtataka din siya kung bakit maya-maya ay nakikita ni Lynette itong si Carlos ay sadya palang totoo dahil iintay lang pala ito ng tamang pagkakataon. Meron pala talaga itong masamang plano dito kay Lynette. Agad namang nagsumbong sa pulisya itong si Lynette nang sa ganun ay itong si RJ nang sa ganun na mabigyan ng kalutasan ang kanyang problema. Sa kabilang banda ay magiging masaya at magiging makulay nga ang buhay ni Zoe matapos nga niyang pagbigyan itong si Dax. Napayakap siya nito at sinabi na hindi siya nagsisisi at nagpapasalamat siya sa kanyang sarili na binigyan niya ng pagkakataon itong si Dax dahil ngayon lang niya naramdaman ang ganong kasayang pakiramdam.